So hello guys, so andito tayo ngayon sa dagat. Mangiilaw tayo ng hipon gamit ang tapigo. Alright, let's go. So may barangan guys. Yun o. Hindi nakuha guys. Hindi nakuha. One shot. Yun guys, so barangan. Langgit. Alright. So medyo malalim pa guys. Pang mamaya dito wala na daw tong tubig, sabi nung kasama namin. Ayun o, alimango. Kita nyo ba guys, alimango. Yun o. So hindi ko siya kukunin kasi baka mag-away sila ng hipon. Kasi iniipit niya yung mga hipon pag marami na. So sakto lang yung sakto lang yung dating natin. Siguro dun pa sa banda dun. Yun siya guys oh. Kita ba? Yun oh. Yun oh. Bulik na hipon. Yun oh. Alright, 1-0. So yun, didiretso lang siya dito guys oh. So may may parang imbakan niya. May ipon lang sila lahat dyan. So ganun lang guys, paulit-ulit lang. Pupulot lang tayo ng pupulot hanggang sa makarami. Pag pag marami, mangangawit ka rin. Yung pabigat ng pabigat yung yung imbakan niya, yung bubo na tinatawag namin. Sayang kasi hindi nakikita yung loob ng yung tubig. Hindi nakikita yung hipon. Tapos timing pa ngayon guys na hindi gaanong malakas yung hangin. Sakto lang, saktuhan lang. Pangalawa. Second catch. Medyo maliliit pa sila guys. Medyo maliliit, pero pagdating dun sa may sa may medyo malalim, malalaki na din banda. Sana madali natin yung labas nila. So update tayo mamaya guys pag pagdating dun. Sayang hindi natin may pakita yung yung eksaktong itsura sa loob. Ayun hindi ko alam kung kita tumatalon-talon na lang siya. Hindi kasi maipakita yung mismong itsura niya sa loob sana para makikita ninyo. Ayun ayun nasa loob na siya
Yun. Medyo maliliit pa guys, hindi pa ganun kalalaki, pero ano, good size na rin naman, not bad. Yun, so paulit-ulit lang natin gagawin to hanggang mapuno yung lagayan natin. Madali lang naman yun, papatalunin mo lang. Papatalunin mo lang sila. So hindi lang pala ano guys, hindi lang hipon yung ano nahuli dito, may mga ano din, pugita, pero ano, hindi kamukha ng hipon na ano marami, kumbaga ano lang, tsambahan lang. Tsambahan lang yung ano nadadaanan. Meron lang yung ano, oras ng labas nila, ganun. Yun guys, so alimango matapang, naka ano yung sipit niya, nakabuka. Yun po, ang daming alimango guys. Yun o, kung kailan hindi mo sila hinuhuli saka sila magpapakita. So medyo malayo-layo na tayo sa gilid. Ayun yung ano guys, oh, yun yung gilid. Napunta tayo sa ano, malalim na part, pero ano, dahil low tide medyo malayo yun. Ayun yung isa, hindi lang kita talaga, saklap naman. Yun o. So ang tawag pala dito sa ano guys, sa panguha namin is ano, tapigo. So gawa siya sa net, tapos ano, kawayan. Yun o, yun o, bakad yun o. So tatakpan mo lang yung ano, yung hipon, tapos kusa na siyang tatalon. So ganun lang yung sistema nito guys. Tapos habang naglalakad, hindi lang hipon yung ano, yung pwede natin kunin, pwede ring shells o isda o ano, pugita, kahit ano gusto pwedeng ulamin. Sayang lang hindi may pagkita sa loob ng tubig. Ayun guys, oh, blue crab. So kukunin natin to kasi ano,
masarap to guys. So sabi ko nga, hindi lang naman hindi lang hipon yung kukunin natin, at nang pwedeng kainin, at nang pwedeng ulamin. Yun blue crab na medyo maliit. Ito hindi siya ganoon katapang, kaya ikikip natin to. Unlike dun sa sa ibang klaseng crab, talagang nangiipit yun. Medyo hangin na. Ayun may isa. Huli ka boy. Ayun medyo mahangin na guys. Mahirap silang hanapin pag mahangin. So yun boom. So hindi naman siya masyadong mahirap gamitin. Kung mayroong man medyo komplikado yun yung timing mo na pag-angat, kasi minsan bumabalik sila sa tubig. Malakas tumalon to guys bumabalik sila. Kaya pag hindi sakto yung timing mo, nakakawala lang din. So dapat pagkatakip medyo nilalak siya ng konti. Hindi lang sa nilalak, pinipihit, parang ganito pag nakuha na siya. Pag nahuli na, ihitin mo ng konti para maipit siya dun. Tapos diretso na siya dito. So ganoon lang guys, hindi naman siya ganoon kahirap gamitin. So hindi ko alam kung tapigo din ang tawag nyo dyan sa inyo na ganitong panghuli. Sa amin kasi tapigo yung tawag. So mahangin na, kaya magalaw na yung tubig. Pero okay pa rin naman, kasi yung mata ng hipon kasi pag may ilawan nagre-reflect, kulay pula. So kung tatanungin nyo kung bakit hindi pwedeng manghipon sa umaga na ganito yung gamit, yun yung sagot. Transparent sila sa araw guys, that's why. Kung meron sana tayong guys, separate na lagayan, kukunin natin yung mga limaang. Kaya lang wala walang separate na lagayan. Aramang. So ito yung guys, ito yung medyo mahirap na part dito sa panguhuli ng hipon. Yung tabi-tabi sila. Although goods naman, pero kaya lang dapat sobrang ingat, kasi pag naramdaman ng isa na gumalaw yung isa, yun, naghiwa-hiwalay na sila. Ayun. So ang tendency imbis na mahuli silang lahat, may isa o dalawa ka lang na makukuha, kasi very sila, sensitive, parang yung jowa mo lang. So dalawa lang yung nakuha natin out of
anim na magkakatabi. So yun, so sayang. Kaya mas okay na magkakalayo sila. Dati guys nung hindi pa ako marunong manghuli ng ganito. Akala ko dati linya-linya lang yung mga hipon. Tapos sasalukin mo lang ganun. Pero hindi pala. Pupulutin mo pala sila isa-isa. So medyo malakas na yung hangin guys. Yun yung mahirap. Imbis na makita mo ng maayos yung hipon sa loob ng tubig, wala. Medyo mahirapan na kasi hindi kaya ng ilaw. Although may high beam naman tong ilaw natin, kaya malulubat siya ng mabilis pagka ginamit natin yung high beam. Yun ang bilis lumabo ng tubig. So guys, hindi lahat mahuhuli. Meron yung time makakawala talaga kasi mailap. Meron yung iba naman mabilis lang tumatulon mag-isa. So meron na naman tayong guys, blue crab. Kunin natin yun. So ito hindi naman siya ganun ka-harsh, unlike sa isang klaseng crab na nangiipit. So sa halos isang oras nating pag-iilaw, yun. So yun lang yung down part ng ganito, yung maglalakad ka ng maglalakad. Although hindi pa natin narating yung yung pupuntahan talaga natin. So andito pa lang tayo sa daan. Okay lang habang naglalakad papunta dun, makakaipon tayo, tapos pabalik ganun ulit. So ganito lang dito guys sa countryside. Libre lang yung ulam basta marunong kang manghuli. Sayang talaga guys, hindi natin maipakita sa loob ng tubig. Kagaya nun, nandito na siya kanina sa loob, nakatalon pa palabas. So ganun guys, hindi lahat makukuha. So update tayo ulit mamaya guys. So guys, kaya sila tumatalon kasi nagagalaw yung kapag nagalaw yung parang antena nila, doon sila tumatalon. Yun bilis siyang tumalon guys kasi nagalaw yung antena niya.
Yun. Medyo malaki-laki siya guys. So yun, tsaga lang pag panghuli ng hipon guys. Tsaga lang hanggang makaipon. So meron yung time ganito guys, maghahabol ka, habulin mo siya. Yun, kita ba? Isa sa loob. So ganyan yung itsura niya sa loob guys. Kung minsan hindi sila makita, hindi mo alam kung nasa loob na ba ng net o ano, hindi pa. Kaya yung sinasabi ko guys, timing pag ano, pag kumukuha ng hipon, timing is the key. Yun, pag nagalaw yung antena niya guys, ano siya, tumatalon na. Ayun o, ang hirap timingan. Yun, dalawa guys, dalawang magkatabi. Hindi ko alam kung nahuli silang dalawa. Ayun, pasok silang dalawa guys, doble. Pero minsan sa kagustuhan mong ano, kagustuhan mong mahuli yung dalawa, wala kang nahuli pag sabay. Kaya dapat ano, isa-isa lang. Yun o, pasok. So mababa na yung tubig guys, mababa na siya. So habang pababaw ng pababaw, mahirap ano, magpaakyat ng ano, magbugaw ng ano, hipon. Yun o. So sa ibang lugar guys, ang tawag dito pambubugaw. So ito yung legit na pambubugaw guys. Ito yung pambubugaw na ano, walang sabit. So nangawit na yung ano ko guys, yung braso ko. Time check.
So ito yung ibang klaseng ano guys, oh. Ibang klaseng hipon. Sugpo kung tawagin. Yan, oh. Yan guys. Sa isang oras na pag-iilaw. So ayun guys, pauwi na tayo. Namula yung noo ko sa ano, flashlight. So all goods guys. Ito yung mga nakuha natin, oh. Sulit guys, ang dami. Mga nasa 3 kilo. Alright. Ito yung nakuha namin guys. Sulit.